tayo po ay aawit sa ating Panginoon. At sa araw na ito, patuloy nating damhin, isipin ang presensya ng Panginoon, kung gaano siya kadakila sa ating mga buhay, kung gaano at paano siya nagiging mabuti, patuloy at patuloy sa ating mga buhay. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit magsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos,
Diyos. Hallelujah. Maghari ka ngayon at kailanman. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Mga awit 103. Verse 19 to 22. Itinatag ng Panginoon ang kanyang trono sa kalangitan, at siya'y naghahari sa lahat. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong makapangyarihan niyang mga anghel na nakikinig at sumusunod sa kaniyang mga salita. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na mga nilalang niya sa langit na naglilingkod sa Kanya at sumusunod sa Kaniyang kalooban. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na mga nilalang niya sa lahat ng dako na Kaniyang pinaghaharian. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Panginoon ang lahat ng may labi. Purihin ang Panginoon ang lahat ng may mga kamay at paa. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Hayaan natin na maghari ang Panginoon sa ating mga buhay. Hayaan natin na siya ang kumilos. Hallelujah! Dakila ang ating Panginoon. Dakila ang Diyos. Hallelujah! Minsan pawitin natin, loobin mo. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan na. Yes, hallelujah. Maghari ka, O Diyos. Banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta.
mag-aawit sa dakilan yung pangalan. Hallelujah. Panginoon, patuloy niyo kaming gamitin. Magharian niyo ang aming mga puso at kayo ang manguna, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Panginoon, patuloy ka namin pupurihin. Patuloy namin itataas ang inyong pangalan. Sapagkat Diyos, tunay na ikaw ay makapangyarihan. Tunay na ikaw ay mabuti. Mabuting Diyos. Mabuting Ama sa bawat isa sa amin. Kaya hindi kami magsasawa, Panginoon, na ikaw ay papurihan. Hindi kami magsasawa, Panginoon, na ikalat ang inyong mga salita. Panginoon, dalangin namin na patuloy niyong pagharian ang aming mga puso. Salamat, Panginoon. Patuloy ka namin pupurihin, O Diyos. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin. Sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Hallelujah. Praise. Muli po, magandang umaga sa bawat isa. Alam ko po na namiss ninyo ang inyong mga katabi. Kaya ngayon po ang oras upang tayo ay makipagbatian, makipagbesohan, makipagyakapan sa ating mga kapatid. Ako'y nagagalak na makita ka. I love, kamusta ka? Ako'y natutuwa na makasama ka sa pagpupuri sa Diyos Ama at pag-iniwang kabutihan niya. Ako ay masaya at present ka. I love, kamusta ka? Ako'y nagagalak na makita ka. I love, kamusta ka? Ako'y natutuwa na makasama ka sa ating tayo'y nagkakaisa. Tumutulo sa pagpapalaya, tuwang-tuwa sa atin ang Diyos naman. Hallelujah! Handa na po ba ang lahat na magpuri sa ating Diyos? Amen! Ang lahat ng handa ay sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon! Hallelujah! Kaguluhan at tinig mo ay hanap sa lumong banal
sa langit ko'y maghari ka. Sa gitna ng kaguluhan, Tinig mo ay templo mo banal, bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa taasan, ikaw pa rin ang hari. dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kalikasan ko, ang iyong kaharian, ang aking katipan. Oh, Diyos na langit ko'y Dakilat, di maiinitan. ang ngalan mo ay kalikasan ko, ang iyong kaharian, ang aking katipan. O Diyos na langit ko'y maghari ka. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay harap. Sa templo mo banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Taasan, ikaw pa rin ang hari. At di maiinitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, Ang aking katipan, o Diyos na langit ko'y magkadakilan. dakila at kailanman di maiinitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian, ang aking katipan. O Diyos na langit ko'y maghari ka. Maghari ka. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa iyo kapangyarihan at kalwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa Iyong kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Dakila at kailanman di ang ngalan maiinitan. mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang kaligtasan. Oh, Diyos na langit ko'y magharikan. Dakila at kailanman di maiinitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking katipan. Oh, Diyos na langit ko'y Yes, God. Hallelujah. Tuloy kang maghari, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, salamat sa inyong pag-ibig. Salamat sa inyong kadakilaan, Panginoon. Hallelujah.
Tunay, O Diyos, na nararapat kayo, Panginoon, na papurihan. Nararapat, Panginoon, na may taas ang inyong pangalan sa aming mga buhay, O Diyos. Hallelujah. Pupurihin ka namin, Panginoon. Kami na may mga labi. Kami na may kakayahan, Panginoon, na ikaw ay papurihan. Dahil ito, Panginoon, ay ang aming pagmamahal sa inyo, Panginoon. Ang pagpapakita, Panginoon, na nais ka naming papurihan. Na nais ka namin sa aming mga buhay. Hallelujah. Praise God. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailan ba'y hindi ka nagbabago? Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, pagkahawakan ko. Mga malaki sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka, dapat ka sa luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Iulit ay lumulubog sa'yo. Itataas ang
luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman nararapat ka. Itataas ang ngalan mo, Ama, nararapat ka. Luwalhati at pagsamba. This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online. And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SPB's Associate Pastor, Pastor John David Bautista. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfispb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. For the past weeks, pinag-aralan natin ang triunity, yung complexity and the divine unity of our one God, revealed in 3 persons. Naunawaan natin that our God can't be boxed sa human idea at hindi siya fully magagrasp ng kanyang mere creations. Hindi mo pwedeng i-expect na yung creation ay fully ma-contain yung fullness of the Creator. We're just creations. At yung ating Creator, talagang hindi natin siya fully mako-contain. Kaya nga, ang God din ang gumawa ng paraan for us to understand a little bit more about His love, His purpose. When God Himself, nag-turn siya into flesh through the Son, who reveals us the Father. At sabi last week ni Pastora, kinakailangan ni Son na mag-go so that the Spirit can continue with the universal plan ng God sa kanyang church. At tayo, pwede nating makita
or na-realize natin that the three personal revelations of God are one in love, in divine nature, they are united. Iisa sila. Kaya po, triunity or trinity ang tawag. Three, but one. Lahat sila ay nag-work in mutual respect and love. Si Father, Son, at Holy Spirit, they have mutuality in love, in respect. They have the same goal. And they are eternal. Sila ay powerful, limitless. 1 plus 1 plus 1 is equals to 1. There's no way na magkaka-conflict si 1, at si 1. Because they are one. Di ba? Kahapon po ay natapos ang DVBS ng ating church. Glory to God po. Palakpak po sa Panginoon. At sabi po sa kanilang theme song, 1 plus 1 plus 1 is equals to 1. Nakakatuwa kasi ang mga bata po natin ay talagang masisigla. Ang atin pong napuntahan ay iba-ibang lugar. But God is the source of strength, power, intelligence, love para gawin natin ang lahat ng yan. Amen? Kaya when we go back sa creation, yun nga, hindi sila pwedeng magka-conflict, hindi sila pwedeng pwede na, di ba minsan na-imagine nyo, minsan kaya nagdi-discussion si Father at si Holy Spirit at si Son, nag-aaway-away silang tatlo. Hindi eh. Imposible po silang magkaroon ng conflict. Kasi eternal to eternal, alam nila ang lahat. All-knowing, all-powerful, all-present. So walang lingid sa kanilang kaalaman. Lahat alam nila. So they understand everything. They have the same purpose. They have the same love, the same mind. They're really mutual. Kaya hindi sila pwedeng magkaroon ng conflict. Kaya when we go back sa creation, when God said, likhain natin ang tao in our image, nakuha natin yung idea. Doon natin makukuha yung idea na since God is spirit, hindi siya in flesh, yung image ng God in us, yung sinabing tayo ay nilikha in the image of God, ay beyond just physical. Yung unity, yung love, the power to lead, the authority given to humanity, nung tayo'y pinagkatiwalaan ng God, sa lahat ng creations, to protect, to name them all, inutusan ang human na alagaan, i-cultivate, pangalanan, ang lahat ng mga nilikha ng Diyos, yung holiness, yung pureness, that is the image of God in us, in you, and in me, in this church. And most especially, yung love. Yun yung image ng God sa atin. Pero ano nangyari sa image ng God? Nasira because of sin. Our desire to be independent from God, yung gusto natin, ang gusto kasi ng God, tayo ay totally dependent sa Kanya. Ang gusto ng God, totally, sa Kanya tayo nagtitiwala. Hindi pwedeng, Lord, I can entrust to you some of the things in my life, pero itong bagay na to, ako na bahala, Lord, kaya ko na to. Hindi yun ang gusto ng God. Ang gusto ng God ay total dependence. Sabihin nyo nga, total dependence. Kaya yung natatandaan ko, yung aking professor, lagi niya sinasabi, ang sin ni Adam and Eve ay independence. Kasi gusto nila na sila ang masusunod. We wanted to define our own good and evil. Ito para sa akin ang masama, ito ang para sa akin ang mabuti, ako ang masusunod. Gusto natin tayo ang masunod sa ating buhay, which results to death. Sabihin nyo nga, death. Kamatayan, ang sin ay nagre-result sa kamatayan. Kaya God made a solution na siya na Diyos will save us through His only begotten Son, Jesus Christ. Nakikita natin kung paano nag-work ang triunity, ang Trinity sa atin. Kung paano niya tayo minamahal, kung paano niya tayo ni-equip, at kung paano niya tayo pinapalakas. Hindi lang salvation ang in-offer niya sa atin. He offered us relationship, restoration of the broken relationship with Him, and through Jesus, we are now members of the body of Christ. Siya ang head. Sabihin niyo nga, siya ang head. As you can see, ito yung ginagawa ng God. Ito yung purpose ng Trinity. I-restore yung image na nasira.
Ganun yung ginagawa niya sa atin ngayon. Ibalik yung harmony between human and God. Kaya si Jesus Christ, yung naging best fit, na magtumayo sa ating kalagitnaan between God and man. Perfect God and perfect man. Yung hukay, siya yung nag-fit. Kaya when we say we are a church that follows the will of the Father, and church whose head is Christ and is being led and empowered by the Spirit of God, ang tanong, are we really reflecting that image? Pag tinignan nyo ba ang CCFI SPB, are we reflecting the image of God as one church? Sa pagiging kaparte ng church na ito, we are called here with a purpose. And that is to serve, to minister. Kamusta na ang ministry mo? Yung mga ipinagkatiwala sa iyo ng Lord, yung mga dapat nating gawin, yung mga binigay sa atin ng Lord, kamusta na? At ano nga ba yung ministries na dapat nating kabilangan? Minsan na rin naging tanong yan ng lahat sa atin. Or baka maging hanggang ngayon, may desire tayo na, Lord, I want to minister. Pero Lord, saan? Lord, ano po kayang kaya kong bigay? Ano kayang kaya kong i-offer? Diyan napapasok ang ating topic for today. In reflecting the image of God as a church, tayo na body of Jesus Christ, nakikita ba sa atin, sa ating mga ginagawa, sa ating life, sa ating ministries, yung God na ni-reveal ni Jesus Christ dito sa church na ito? Anong ginagawa mo natin? For you to fulfill your role or part in the body, you have to know your gifts. Because those gifts are given to you for a reason. Last week, pinag-aralan natin yung Holy Spirit. At yung nag-manifest ang Holy Spirit, nung ang Holy Spirit ay bumaba, nung day of Pentecost, gifts were given to the church. Kapatid, anong nasambot mo from God? Di ba sabi nun, nagpaulan daw ang Diyos ng gifts. Yung iba sinasabi, walang nasalo, wala daw nakuha. But actually, God, ano nga ba ang ginagawa ng God? Paano nga ba ang Holy Spirit magbigay ng gifts? Paano siya kumikilos sa atin? Tayo pong lahat ay tumayo at basahin natin ang ating text for today's preaching. 1 Corinthians 12:4-11. There are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. There are different kinds of working, but in all of them and in everyone, it is the same God at work. Now each one the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one there is given through the Spirit a message of wisdom, to another a message of knowledge by means of the same Spirit. To another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by that one Spirit. To another miraculous powers, to another prophecy, to another distinguishing between spirits, to another speaking in different kinds of tongues, and to still another the interpretation of tongues. All these are the work of one and the same Spirit, and He distributes them to each one, just as He determines. Let's pray. Father God in heaven, Triune God, Father, Son, and Holy Spirit, we come to you right now with our humble hearts. In all humility, O God, kami po ay nagpapasakop sa iyong salita. Panginoon, kumilos ka at ipahayag mo sa amin, O God, ang iyong message, O God. And Lord, kami, Panginoon, ay willing na magpabago, kumilos ka sa aming mga puso't isipan at magpakahayag ka sa church na ito. Lord, i-correct niyo po kami at magpa-correct kami, Panginoon. I-prepare niyo po kami, Panginoon, for greater things, O God. Lord, kami, Panginoon, ay gamitin mo nga, Panginoon, according to your will. To you, we bring back all the glory, honor, and thanksgiving. Ikaw lang ang mapapurihan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Praise the Lord. Pwede na po tayong umupo. Ang title po ng ating preaching for today ay Reflecting the Image. The moment that we receive Jesus Christ, we receive not just salvation. Hindi lang salvation, hindi lang kapatawaran ang binibigay ni Jesus Christ. Hindi lang membership sa church, but also blessings and grace. Yung mga biyaya ng Diyos, mga kaloob, gifts ng God, ibinibigay niya rin yan sa atin. Pero, may kalakip na responsibility yung mga gifts na binibigay sa atin. Responsable ka sa iyong mga gifts.
Now, we have to work. Sabihin nyo nga, work. We have to work accordingly. If you don't know your gifts, paano tayo magwo-work for the Lord? If we don't understand the purpose of the spiritual gifts, paano tayo magiging efficient at mas magiging blessing sa church na kinabibilangan natin? I believe may purpose ang God kung bakit diyan ka nakaupo, kapatid. At kinakailangan nating malaman ang purpose. Hindi ka taga-upo lang. Diba? That's the problem ng mga lumalaking church na ang nagwo-work minsan umuunti. Dumadami lang ang work ng mga nagwo-work, but the rest of the members are not actually working. But the image, I believe, ang church na nagre-reflect ng image ng God, lahat ay may ginagawa para sa Lord. Amen? Tanungin mo ang sarili mo, ano na bang ginagawa ko? Sabi sa 1 Corinthians 12:4-6, there are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them and in everyone, it is the same God at work. Kadalasan, marami sa mga Kristiyano, ginagamit itong 1 Corinthians 12:4-11. Ito lang yung kanilang preference kung alin lamang at ano-ano lamang ang mga spiritual gifts. Sabi sa verses 8-11, to one there is given through the Spirit a message of wisdom, to another a message of knowledge by means of the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by that one Spirit, to another miraculous powers, to another prophecy, to another distinguishing between spirits, to another speaking in different kinds of tongues, and to still another the interpretation of tongues. All these are the work of one and the same Spirit, and He distributes them to each one just as He determines. Pero si Paul din po, minention niya sa Romans, sa book of Romans 12:3-8, sabi dyan, for by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of you. Verse 4, for just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. From there, makikita natin na si Paul ay nagsasalita, depende sa context ng church. Pag sa Romans, ito yung gifts na nakikita niya. Sa Corinthians, ito yung yung gifts na nakikita niya. And that means the church may have differences sa gifts and blessings na pinagkaloob ng God. Actually, iba-iba ang interpretation ng mga Kristiyano about the spiritual gifts. Iba-ibang tawag, pero ang mahalaga, at least, aware tayo na may manifestation ang spiritual gifts sa isang church. Na ang church or ang isang Kristiyano na nagsasabing, I follow Jesus Christ, ay pinagkakalooban ng God ng gift. Ang dinidistribute ng God ay iba-iba. Madami itong gifts na ito. Diversified ang gifts na binibigay ng Holy Spirit sa atin. Ano-ano nga ba yung mga gifts na iyon? At least, ito yung pinaniniwalaan ng ating church. Kasi pagdating sa ibang church, ito lang ang spiritual gifts. Pagdating sa ibang church or ibang mga ibang lugar kayo nagpunta, ito lang ang gifts. Pero for us, we have motivational gifts. Yan po yung prophecy, to prophesy, yung service, teaching, exhorting, giving, organizing, mercy, and helps. Meron pa tayong ministry gifts. Yung fivefold ministries, apostles. We have apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. At kinakailangan ang mga ito ay active sa church.
kumikilos. Hindi kinakailangan magpatawag na apostle para masabing apostle siya. Yung iba, nagpapatawag lang pero hindi naman nakikita. Gusto magpatawag ng prophet pero hindi naman napapanindigan. Pero kinakailangan itong lahat ng to ay kumikilos sa body of Christ. Manifestation gifts. We have revelational gifts. Yung under revelational gifts, yung word of wisdom, word of knowledge, and discerning of spirits. Power gifts, yung gift of faith, yung healing na minsan magpapapray ka. Pag ito nagpray, gift niya talagang nagmamanifest yung healing. Working of miracles, utterance gift, yung mag-prophesy, yung diverse kind of tongues, interpretation of tongues. Under po yan ang utterance gift. At meron pa tayong mga iba-iba like supernatural gifts sa iba, support gifts, serving gifts, and speaking gifts. And with these gifts, we have to remember na lahat ng Kristiyano may kanya-kanyang tangan-tangan na biyaya ng Diyos. Anong hawak mo? Lahat tayo may tangan-tangan na gift na yan yung ipinagkaloob sa iyo ng God. Personalized, kumbaga. God personalized those gifts for each and every one of us. My purpose. Yung lahat ng gift na yon, purposed. Sabihin niyo nga, purposed. You are being designed to fit in the body of Christ. Dinisign ka ng God na ganyan to fit in the body of Christ. Kaya ka na ganyan, kaya ka magaling dyan, kaya dyan ka matalino, dyan ang iyong knowledge, yan ang binigay sa iyo ng Lord na gift, ay dahil gusto ka niyang mag-fit sa church na ito. Amen? Diyan na papasok yung ating point number 2, yung gifts na binigay ng God ay individualized. Individualized gifts. Sabi niyo nga, individualized. Ang gifts ay iba-iba. And also, ang mga gifts na ito ay may kanya-kanyang design. Kanya-kanyang binibigay sa atin. These gifts are individualized depending on God's will and purpose. Kaya ang mahalaga ay hindi kung ano ang gift mo. Ang mahalaga ay hindi kung ilan ang gift mo. Ang pinakamahalaga at kinakailangan, pinaka-aware tayo ay the will and purpose of God. Minsan, takbo tayo ng takbo pero hindi natin ito alam. Sabi sa 1 Corinthians 12:7, now to each one the manifestation of the Spirit is given for the common good. Bawat isa ay may kanya-kanyang gift. At sabi pa po sa verse 11, all these are the work of one and the same Spirit. And He distributes them to each one just as He determines. Siya yung nagde-determine. Siya yung nakakaalam kung bakit. Siya yung nagdesisyon. Hindi ka pwedeng magreklamo sa Diyos. Hindi mo pwedeng tanongin, Lord, pwedeng ako na lang yung ganun. Pwedeng ito na lang gawin ko. Lord, pwedeng iba na lang gift na ibigay mo sa akin. Iba na lang ipagawa mo sa akin. Binigay ng Diyos ang gifts sa bawat isa just as He determines. Ibig sabihin, hindi natin din pwedeng maliitin ang gift na inilagay ng Diyos sa iba. Makita mo si kapatid, yun lang pala ang kaya niyang gawin. Wow naman, napakagaling. Or minsan naman, ang ilan sa atin, we feel like wala tayong kayang gawin or ito lang ang kaya kong ibigay. Ito lang ang gift ko na inilagay sa akin ng Diyos. Ang hina ko, wala akong ibang alam. Minamaliit mo naman yung binigay sa iyo ng God. Or ito lang ang ministry ko. Ito lang ang ginagawa ko. Maganda sana kung nag-pre-preach din ako. Maganda sana kung ako yung nagsusunglit. Maganda sana kung ako yung ganito. Ayoko ng ganitong ministry, Lord. Hindi naman pwede din yun. Kasi nakakalungkot yun sa nagbigay. Ikaw ang regaluhan. Hindi mo naman deserve ang blessings. Tapos ikaw bigla kang sisimangutan mo yung nagbigay ng gift. Ito lang. Di ba? Nakakasama yun ang loob. Huwag natin yun gawin sa ating Diyos. We are supposed to be working as one. Sabihin nyo nga, one. So your gifts benefits me and my gifts benefits you. Hindi natin pwedeng ang tingin natin sa sarili natin ng taas-taas. Tapos ang liit ng tingin natin sa ibang members ng church because ito lang ang ginagawa nila. Hindi pwedeng ganun because we are serving in one purpose. Alam ng Diyos what is best for us.
Hindi tayo magrereklamo or hindi tayo magko-covet sa gifts ng iba na maiinggit tayo sa iba. Hindi yun ang gusto ng God. Meron kang sariling gift na binigay ng Diyos, but we have to work together. Iba-iba tayo. Yes, individualized ang gift ng God. Pero, kinakailangan nagwo-work tayo together. Sabihin nyo nga, together. Yes. We don't get to choose. Yan ang binigay ng Lord sa'yo, kaya di ka pwedeng mainggit sa iba. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabi mo, bita man ako maiinggit sa'yo. Kasi dyan ka best sa kung anong ginagawa sa'yo. Kung anong ginagawa mo, sa kung anong binigay sa'yo ng God, hindi mo dapat kainggitan ng iba. Diyan ka best. Sabi mo nga, diyan ka best. Kasi once na mainggit ka, or nawala na sa isip mo na gift yan ng God, nagaling yan sa grace ng God, at bigay lamang yan sa atin, magsisimula tayo magyabang, magmataas sa iba, at hindi gamitin ang mga gifts na ito for God's glory. Magre-reklamo tayo mabilis, gawa tayo ng gawa, pero hindi nakaka-bless because our attitude is bad. Ang pangit ng attitude natin. Kaya when we finally get to understand na, Lord, I don't deserve these blessings. Lord, I don't deserve to be used by you. Pag yun ang ating realizations every day, at kung kilala natin ang ating Diyos, tayo ay tatakbo na, Lord, I don't deserve this. Kaya, Lord, kung maaari, ibibigay ko yung best. Na kahit napapagod ako, kahit nahihirapan ako, kahit pagod na ako, kahit may sakit na ako, kahit hindi maganda ang nangyayari, Lord, I will bless your name. I will continue to serve. I will continue to be used by you. Diba? Magpapatuloy tayo. Regardless of who the people, yung mga tao sa paligid natin, who they are, sino yan, I will continue to serve you. We are different from each other. We are different in our gifts. So, when we come together, iba-iba tayo para pag nagkasama-sama tayo, we form one body that actually resembles the image of God. Pag tayo ay nagkakasama-sama, iba-iba. Pero pag nagsama-sama tayo, ang nakikita dapat ay yung image ng God. Yung image ni Jesus Christ. Sabihin natin, ang head natin ay si Jesus Christ, pero ang nakikita palang image ay hindi si Jesus Christ. Minsan, sabihin natin, or we are worshiping God, we're singing out, shouting out, Jesus, 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 worship Jesus, worship God, worship you, mga ganyan, iyak-iyak pa tayo. Pero when we come together in ministry, in service, in prayer, when we come together sa mga gawain, hindi pala nakikita yung image ng God na united. Love, yung pure, yung holiness, kinakailangan na embody, yung pagkakaisa, yung united spirit. Are we united? Kinakailangan tayo ay nagko-connect sa isa't isa. At ma-appreciate natin yung blessing ng kapatid natin na ito ang talent mo, kapatid, and bless ako sa iyo kasi dito ka ginagamit ng Lord. And because that is your talent, talagang gagamitin ka ng Diyos. Kapartner kita, di ba? We are partners in the ministry. We are partners in glorifying God. Kaya nakakatuwa, naglalabasan yung mga talents ng ating mga kabataan. Isang araw lang, magugulat ka, aba, nagluluto pala ito ng masarap na hipon. Di ba? Tahi-tahimik lang, nagluluto pala. May bagong recruit na si Sister Jean. Di ba? Magugulat kayo mga kapatiran natin. Ala, magaling pala kumanta. Ala, ganito pala ang ginagawa. Lahat ng yon ay galing sa Lord. And if we are going to use all of those gifts to glorify God, and para i-empower ang isa't isa, to create a united body of Christ. Di ba ang gandang tingnan? At ang mga tao madodraw near, lalapit sila. That is God. Yun pala ang God. Na just by looking at us, kung paano tayo mag-ministry together, makikita nila, this is the united church of God. We have to understand that gifts are being given into unity. Sabihin nyo nga, unity. These gifts are united gifts. Hindi pwedeng ang gift ko ay magiging conflict ng gift ni kapatid.
Hindi pwedeng ang gift ko, hindi kasi conflict yung gift natin, kinakailangan natin Hindi. Hindi pwedeng gano'n. Minsan, ginagawa lang natin ng dahilan kasi hindi natin gusto yung ating kasama sa ministry. But we are united. One. Kaya tayo binigyan ng God ng gifts to be one. Kaya po, kumbaga, pag tinignan natin ng church, ako po personally, I'm very happy. Pag nakikita po ang church, lalo na po pag nagpa-function, kapag po may event, yung mga ganyan, yung gifts ng Holy Spirit na ma-maximize talaga sa church. Amen? We're working in unity in this church. Amen? Jesus, totoo ba? Mahirap sabihin. Pag nandun na kayo sa ministry mismo, magugulat na lang kayo, di ba? Yes, iba-iba tayo ng gifts, iba-iba tayo ng kaloob. Pero we know that we work together for the same purpose. Kapag may event nga, di ba? Hindi isang tao lang gumagawa. Kumikilos lahat. Di ba? Meron pagka-usaping music, kinakailangan ng music, kinakailangan ng tugtog, kinakailangan ganyan, may tatawagin na dyan. Pagka-usaping mag-edit ng picture, kinakailangan may promotional video, may ipopost, may tao na para dyan. Kapag may event, may pagkain, may tao na dyan. May mag-aasikaso ng flow ng program, may tao na dyan. Kinakailangan maayos lahat ng gamit, may tao na dyan. Lahat ng gifts, lahat ng talents that we have, kapag ka na ma-maximize, nakikita ng church sa bawat isa yon at nagagamit, mas nag-glorify ang God. At saka yung gawain ng Diyos, mas nakikita, mas mabilis, mas active. Amen? Ang ministries po, ay opportunity to bless God. At kapag dumadami po yung ating mga ministries, yung mga gawain, at yung opportunities to bless God, na-acknowledge ang gift ng God sa lahat. Kinakailangan, kaya ang church lumalago, kaya ang church dumadami ang ministries, kasi nakikita na, matulungin ito si kapatid. Sige, buksan natin itong ministry na ito. Diba? Ito si kapatid na ito ang talent. Sige, let's create a ministry. Ang mga members ng church, dumadami yung mga engineers. Sige, let's create this ministry. Kinakailangan, kaya minsan nagugulat tayo, may bagong bubuksan na program, may bagong bubuksan na ministry. It is because the church is actually acknowledging the gifts na nagmamanifest dito sa church. Tingnan mo nga yung katabi mo. Alam mo ba ang gifts niyan? Alam mo ba ang mga kayang gawin niyan para sa Lord? Alam mo ba ang mga biyaya ng Diyos sa Kanya? Kinakailangan alam mo at i-acknowledge mo, i-appreciate mo. Gamitin at magtulong-tulungan tayo sa paggamit ng gifts na iyan. It is very important that we acknowledge our gifts na galing sa God. At alam natin na since galing siya sa iisang Diyos, one Spirit, aware din tayo na nagwo-work ang lahat ng yon for one purpose. Iisang layunin. Walang mataas, walang mababa, walang maliit, walang malaki, walang grande, walang simple. We come with one purpose. We work together with one purpose. Kaya sa diversity and individuality of our gifts, meron tayong unity. That means, walang mas mahalagang gifts. Walang mas malaki. Walang mas maliit. Hindi ka na parang, ito lang kaya kong gawin, Lord. Hindi. Kasi pag ganun, pride po yun. Kapag ka ayaw mong mag-ministry kasi na feeling mo hindi ka naman magaling, yung nagpapabebe, hindi po kasi ako magaling. Ganyan-ganyan tayo. Ang nakikita mo ay sarili mo at hindi yung big purpose ng God. Minsan naman, feeling mo, you're so big, you're so grand. Ang dami ko na kayang gawin, pagsilbihan niyo ako. Di ba? Hindi rin yun ang purpose ng God. Kinakailangan, mag-work tayo para sa iisang purpose. Mag-work tayo para sa iisang God. We have one Spirit na siyang nagbigay sa atin. Kaya iisa ding head ang dahilan kung bakit tayo gumagawa. Iisang layunin, isa ang pinanggagalingan. Ang body of Christ, isa lang ang ulo, and that is Jesus Christ. Amen? Amen. Because as we properly utilize our gifts in the church, we are reflecting the image of God in us.
Ang image ng God ay nakikita kapag tayo ay nagsasama-sama. At lahat tayo ay kumikilos. Lahat tayo gumagawa. If ikaw ay sa pananalangin, pray. Sige, itodo mo yan. Kung paglilinis, itodo mo yan. Kung paglilingkod, itodo mo na yan. Kung pag-awit, itodo mo na yan. Dahil ginagawa mo yan because of God and not because of your ego. Edify one another. Edify the church. And we glorify Christ, the head of this body. Sabi sa 1 Peter 4:10-11, as each has received a gift, use it to serve one another. As good stewards of God's varied grace, whoever speaks, as one who speaks oracles of God, whoever serves, as one who serves by the strength that God supplies, in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. To Him belong glory and dominion forever and ever. Amen. Ito yung main purpose ng ating gifts. To edify others and edify the church. Na-edify ba ang kapatid mo kapag gumagawa ka? O ang nakikita sa iyo ay yabang. Yabang naman ito. Ang galing-galing nga pero ang nafe-feel, ang yabang naman ito ng mga kapatiran. When you work, when you start ministering, ang nakikita ba nila ay yung love ng God or yung ugali natin na hindi ka nais-nais? Not yourself. Ibinigay yan not for you to feel good about yourself, but for you to edify the church and your fellow believers. Sometimes, nagsaserve tayo because dito ko lang nafe-feel na may ginagawa ako para sa Lord. Pero delikado po yun. Na nagsiserve ka because gusto mo lang ma-feel na may ginagawa ka. Kinakailangan maging genuine na ginagawa mo yan kasi gusto mong gumawa talaga para sa Lord. Hindi mo yan ginagawa yung mga ministries na yan para ma-feel mo na malinis ka. May mga ganon. Nagsiserve para ma-feel ko na ako talaga ay taga-heaven. Na pag ginawa ko to, ma-maintain yung aking faith. Well, pwede makatulong kasi pag nag-ministry ka, the Word of God, mas nakikilala mo ang Diyos. Pero pag yun lagi ang purpose mo na naglilingkod ka para ma-feel mo na ikaw ay pupunta sa langit, ma-feel mo na ikaw ay okay, na ikaw ay upright, hindi po yan ang nais ng Diyos. The Pharisees were working so much. Sobrang masunuri nila. Sobrang galing nila sumunod sa mga utos. Ang dami nilang ministries. But they were doing it to feel good. Para lang sa kanilang sarili. Just for them to feel na, okay ako, tagalangit ako, or I deserve ang mga pagpapala, or ako lang ang pupunta sa langit, nagiging mataas. And that is not the will of God. When we serve God, we serve with genuine na kanaisan na mag-glorify ang God. Lord, I really want to make you smile. I really want to serve you. I really want to offer my life para sa iyo. Kasi ikaw, Lord, ang aking Diyos. Ikaw talaga ang aking Savior. Kilala kita bilang aking Lord. Kaya, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Kung ang gift mo ay hindi nakaka-bless, ministry mo ay hindi nakaka-bless, hindi yan gift. Kung ang way mo ng paggamit ng gift mo ay hindi sa God, na forfeit ang main purpose ng gift. Maaaring ang gift natin ay ang dami-dami, ang ganda-ganda, ang grand-grand. Whenever nagsalita ka, ay nangingilabot ang mga tao. Na kapag ikaw ang gumawa, ang ganda-ganda ng nagagawa mo, ang linis-linis, ang perfect-perfect. Pero kung hindi nag-glorify ang God, huy, sayang yung galing mo. Kung ikaw ay gawa ng gawa, lingkod ng lingkod, at walang nabe-bless sa iyong ginagawa, sayang. Kasi ang mas nangingibabaw ay ang ating mga sarili. Ang ating ugali, ang ating mga gesture na wala tayong pakialam. Basta gagawin ko ang gusto kong gawin. Ginawa ko naman ang ministry ko, ano pakialam ko sa inyo? Hindi pwedeng ganon. We have to serve God and serve His people. As we are reflecting dun sa utos ng God, love the Lord your God and then love your neighbor as yourself. Kinakailangan lahat ng ginagawa natin
ay naka-anchor sa love. Ephesians 4:12-13, to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Yung unity, yung building up one another, kinakailangan pag tayo ay ine-equip, kinakailangan alam natin ito malinaw na ine-equip tayo ng Diyos para i-build up ang body of Christ. I-build up yung katabi mo. Kung ikaw ay nag-minister para ma-feel ng katabi mo na mas magaling ako sa iyo, hindi yun ang gusto ng God. Kung ikaw ay kumakanta sa unahan at nagli-lead ng worship, kumakanta para ma-feel lang ng mga kasama sa church na, ang galing talaga ni kapatid, di ba? Hindi yun ang gusto ng God. Kung ikaw ay may desire, gusto ko sa music team para ang cool. Hindi po cool. Ang ministry po ay hindi natin ine-aim or ginugusto para lang ma-feel natin na mas magaling tayo kay kapatid. Hindi yan ang gusto ng God. How do we make sure na nagagampanan natin ito ng tama? How do we make sure that we are reflecting God's image sa ating mga ginagawa? Kinakailangan hindi lang puro gifts. Dapat may fruit na kasama. Ang gifts ba ay enough na? Is having just gifts enough? Okay na ba nung meron ka ng gifts lang? Sapat ka, saya ko na, ang dami kong gifts. Hindi po dyan natatapos yun. Kailangan may fruit na kasama ang ating gift. Ang ating spiritual gifts ay kinakailangan may kalakip na fruit of the Holy Spirit. Kailangan nagfa-function ang gift natin in love. Ano ba ang fruit of the Holy Spirit? Love. Which produces joy. Diba? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, and so on. Lahat ng yun. Kung wala ang love, hindi mo kayang magkaroon ng joy. Kung wala ang love, hindi mo kayang magkaroon ng peace. Hindi mo kayang maging gentle. Hindi mo kayang maging good. Kung wala ang love, hindi mo magagawa yung lahat ng yun. It comes as one. Kaya ang pagkakasulat ni Pablo, fruit of the Holy Spirit. Hindi fruits, fruit of the Holy Spirit. Hindi pwedeng sasabihin mo may love ka, pero hindi mo kayang maging gentle sa iyong churchmate or sa iyong kasama sa ministry. Hindi mo pwedeng sabihin may love ka sa ginagawa mo, pero hindi mo kayang mag-adjust for others. Hindi mo kayang maging pagpapala and you don't care about others. That's not the will of God. Kasi kung wala ang love, lahat ng galing natin, talino, lakas, at kahit gaano kadami pa yung gifts natin, sayang lang yan dahil hindi nasa-serve ang purpose kung walang pag-ibig. Sabi po sa 1 Corinthians 13:2, if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. So, posible pala na nagpro-prophesy tayo, nagpre-preach tayo, pero walang love. Posible pala na salita tayo ng salita, exhort tayo, pero wala palang love. Posible pala na ang galing-galing natin, ang effective natin sa ministry, pero walang love. Posible pala na pag nag-pray ka, talagang ramdam na ramdam ang faith. Posible pala that you have all the gifts, pero walang love. But, wala po yung ma-achieve. Hindi po noon mapapangiti ang Lord. And with love, you will be able to sustain. You will be able to continue. With love, you will be able to adjust for your fellow ministers. Na hindi natin sasabihin, hindi, ganito ako eh. Kayo mag-adjust for me. Hindi, ito ang gusto ko eh. Bahala na kayo. Hindi, nagawa ko na yung dapat kong gawin, bahala na kayo. Kayo naman gumawa dyan. Hindi ganun. When we minister, it doesn't matter kung gaano nakadami nagawa mo. It doesn't matter kung
Hindi yan bilangan, hindi yan padamihan. But it's all about making yourself available for the one true King. To the God, powerful Trinity. At doon natin marereflect yung image ng triune God. 3, but 1. Tayo, madami, but we are one body of Christ. Maaaring ikaw ngayon ay nagpray-pray, Lord, I want you to use me, but Lord, nahihirapan ako magpagamit sa iyo because of this, because of that. For these so many reasons. But kapatid, the Holy Spirit is here to guide you, to give you peace, and to help you. Siya ang gagawa. Siya ang bahala. Kasi it's not about you. It's not about us. It's not about me. Hindi siya tungkol sa building. Hindi siya tungkol sa akin or sa kung sino ang nakatingin. No. Kaya minsan, pagkakaharap ay itong certain na tao, minsan, huy, ang galing-galing natin, pero pag wala na si pastora, ako na lang mag-isa, walang leader na kasama, ay, bahala na kayo. Hindi ko na aayusin. Hindi ganon. Make sure, una sa lahat ay love. Bago natin i-build lahat, aral tayo ng aral, practice tayo ng practice. Diba? Gawa tayo ng gawa, add tayo ng add sa knowledge. Pero yung pinaka-foundation na love, bitak-bitak, kulang-kulang, hindi sturdy, hindi strong, babagsak lahat. Babagsak lahat. Kasi makikita ng mga tao sa paligid mo, di ba? Mag-i-invite ka ng kamag-anak mo, or makakakita ka ng kaklase mo, biglang a-attend sa church. Makakakita ka ng katrabaho mo, biglang makikita ka ng na-post sa Facebook, nagsasalita ka, nag-exhort ka. Tapos sabi lang, hala, ang galing pala niya magsalita. Hala, naglilid pala siya ng worship. Hala, ang galing pala niya. Ang talino pala niya. Hala, nagagamit na pala siya sa church. Pero masama ugali niya na. Paano pag yun yung huling impression na sabihin nila? Mabe-bless ba sila? Ay, hindi naman yan nagmamahala. Ay, ganito naman ugali niya na. Wala naman yung pakialam sa mga tao sa paligid niya. Walang pag-ibig yan. Walang bunga yan. Sayang naman. Mga kapatid, ang gifts ng Holy Spirit ay mapepeke natin. Pwede tayong magkunwaring ang galing-galing natin, na okay tayo, ang lakas-lakas natin, na kaya ko pa, magaling ako. Kaya nating magdagdag ng knowledge. Pero kinakailangan nating magpagamit doon sa na-founded yung love. Na doon tayo nakatungtong sa pag-ibig ng Diyos. Na doon tayo nakakapit sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang fruit, hindi natin mapepeke. Magpagamit tayo accordingly. And if you want to really be used by God in His body that reflects His image, that united triunity, you need to start thinking about utilizing your gifts with love and for love. Na, ay nga pala, magaling nga pala ako magluto. Sige, ipagluluto ko yung mga kapatid ko. Ay nga pala, pwede akong tumulong doon sa decoration. Sige, magvo-volunteer ako. Ay nga pala, meron pa akong konting maiitulong. Sige, tutulong ako. Ay nga pala, ito yung gift sa akin ng God. Sige, kinakailangan ma-bless ang mga kapatid ko sa akin. Ang church, kinakailangan maging kaparte ako. Hindi lang tayo taga-upo, hindi lang tayo taga-pakinig lang. May purpose kung bakit ka nariyan. Kung bago ka lang attend, ngayon ka lang umattend, may purpose po kung bakit kayo narito. Kung ikaw feeling mo like, months pa lang ako nandito, or nagtetest lang ako kung dito ba talaga ako.
May purpose ang Lord kung bakit tayo nandito ngayon. At para sa mga kapatid natin who are working dun sa likod ng ilaw at likod ng camera, thank you po sa inyong lahat, di ba? Sa lahat na nagwo-work with all gladness and love, thank you po. God bless you all. Na kahit hindi tayo palakpakan, hindi tayo mapasalamatan, kahit wala minsang pamasahe, pagod na, puyat na, sige, tuloy-tuloy. May sakit ka, pero sige, tuloy-tuloy. Thank you po. We have to understand na marami tayong makikitang conflicts. But may purpose ang God kung bakit ka nariyan. At hindi lang gifts ang ibibigay niya, strength. To continue, strength para magpatuloy na magpagamit sa Kanya despite all the challenges. Serve with love. Utilize the gifts of the Holy Spirit with love. Amen? Gifts plus fruit. And us working together, diyan natin marereflect yung image ng Trinity. Amen? Hindi na para sa ating mga sarili. Hindi na para sa ating mga ego. But Jesus, sige po, kahit mahirap, yes. Sige po, kahit pagod na, yes. Kahit hirap na, kahit mag-isa ka lang, kahit feeling mo, wala kang kakampi, yes, Lord. Yes, Lord. Yes. Hindi laging madali ang ministry. Hindi laging masaya. Hindi laging naka-aircon. May mga pagkakataon na mag-struggle tayo sa lahat ng aspeto. Maybe financially, sa mga physical na bagay, kukulangin tayo. May mga pagkakataon na mapapagod talaga tayo. But we are not doing this for ourselves. We're doing this for God. At wag na nating hintayin na gumaan ang lahat. Lord, I will say yes to you once gumaan na ang lahat. I will dedicate myself in serving you once okay na ang lahat. Hindi po magiging okay. Hindi po magiging perfect ang lahat. Even the Christians nung early church, they were threatened to be killed. Ipapapatay ka pag nagsabi kang servant ni Jesus. Ipapakain sa leon, ikukulong, pahihirapan. Yun yung mga kinakaharap nila. Pero tayo ngayon, walang sasakyan, mabiyahe lang, wag na, kayo na lang. Walang pamasahe, kanya-kanyang gastos, wag na, kayo na lang. Diba? Walang merienda, kayo na lang. Walang tanghalian, magre-reklamo. Napaalat lang ng konti yung pagkain. Kala mo mga hari at reyna na dapat pagsilbihan. Di ba? Nasira lang ang aircon. Reklamo agad. Di ba? Paano na pag hindi na madali ang ministry? Are you still willing to serve God with smile on your face? With excitement? Paano pag hindi mo nakasama yung best friend mo? Yung kasama mo sa ministry na, kaya ako nagmi-ministry kasi ikaw ang kasama, ang saya-saya. Paano pag wala na siya? Paano pag tumalikod siya? Tatalikod ka na din. Again, this is not about us. This is about the one, true God, na siya ding nagbigay sa atin. So mga kapatid, are you willing na magpagamit sa Kanya? Willing ba tayo as one church na i-reflect yung image ng God, united in love?
Willing ba tayo na magpagamit at kumilos sa church na ito na mutual ang respect sa isa't isa? Walang mas mataas, walang bida. Si Jesus Christ lang ang bida. Si Jesus Christ lang ang pinaglilingkuran. Si Jesus lang ang ating head. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Palakpakan po natin ang Lord. Mga kapatid, itong church na ito, member po tayo ng body of Christ. Hindi pwedeng wala kang ginagawa. Kinakailangan ng body of Christ kumikilos actively, ready sa lahat ng oras, panahon, anumang sitwasyon ng buhay, yes ng yes. At doon natin marireflect ang image ng God. Hindi pwedeng kumikilos ng sarili ang body. All the information, the messages are coming from the head, the brain, down to the body. Kinakailangan, doon lang tayo susunod. Amen? Hallelujah. Let's pray. Father God, thank you, O God. Dahil Lord, nandito kami sa church na ito. Sometimes blurry ang purpose, O God. Sometimes we're not sure about what we're doing. But Lord, we are sure na nilagay mo kami, O God, dito with a purpose, O God. Hindi para maging taga-upo lang, hindi para gawin kung ano lang ang gusto namin. But Lord, just realizing kung gaano mo kami kamahal, kung ano yung ginawa mo sa cross for me, for us. Kung ano yung mga binigay mo that we don't actually deserve. Dapat, Panginoon, kami, Lord, ay laging willing na maglingkod sa iyo. At Lord, kapag kami, Panginoon, ay humarap na sa hirap, sakit, pagsubok, sa discomfort, Lord, huwag niyo pong hayaan na ipagpalit namin, Panginoon, yung blessing of serving you just for comfort. Just because of our ego. Just because of ourselves, oh God. But Lord, lahat ng aming gagawin ay para sa iyo lang. So God, patuloy pong ma-reveal ang purpose niyo sa bawat isa. Patuloy pong ma-reveal kung bakit niyo kami tinawag. At Lord, nawa Panginoon, ang aming maging very core of service ay yung love. Yung maging why namin and how I love. Bakit namin ito ginagawa? Because we love you, O God. At paano namin ito gagawin? Love. At kung ganun, Panginoon, we will be reflecting your image in this church. Lord, opo, magkakaiba kami. Magkakaiba kami ng pinanggalingan. Magkakaiba kami ng background. Magkakaiba kami, Panginoon, ng mga families, upbringing, status. But Lord, sa iyong harapan, iisa lang kami, Panginoon. We are your children, saved by your grace alone. And there is nothing na pwede kaming panghawakan na sabihin dahil kami ay ganito, kaya deserve namin ang lahat ng blessing and all. No. Lord, ang pinanghahawakan lamang namin ay ang habag mo. Na Lord, everything that we have, all that we are, is freely given by you. At wala kami maiipagmalaki. Kaya Lord, alisin mo po ang pride in Jesus' name. Lord, ang ilagay niyo po sa puso ng bawat isa ay humility and love. At Lord, para sa mga kapatid namin na nasasaktan, nahihirapang magpatuloy, may questions, O God, maging clear po ang lahat. At Lord, nawa ang bawat isa ay maging well-founded ng iyong salita. Na Lord, above yung excellence sa ministry, sa paggawa, O God, ay yung excellence sa salita mo muna, Panginoon. Isik namin ang word mo, magpaturo kami
sa iyo at sa mga taong inilagay mo sa amin to lead us. At Lord, marami pang taon ang parating mga panahon. Ang church na ito ay lalago at mas gagamitin mo, Panginoon, for your glory, O God. Hindi aksidente na may mga na-open na mga bagong ministries. Ito ay galing sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, pangangalagaan namin, Panginoon. With the little things that we have, kami po ay magiging good stewards, O God. Nang sa gayon, pagkatiwalaan mo po kami sa mga mas malalaki pa, Panginoon. But Lord, hanggang sa pagdating ng araw na yon, kami po ay mananatiling mapagpakumbaba sa harapan mo. Dahil ikaw at ikaw nga lang po, ang habag mo nga lamang po, ang aming pinangahawakan. Kaya Lord, kami po ay magkakaisa, magmamahalan, magtutulungan. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin binabalik ang papuri, pasalamat at pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. So ang title po ng ating Reflecting the Image of God. So ito rin po yung isang kapamaraanan kung nare-reflect talaga sa atin yung image po ng God. Amen po. Amen po ba? Yeah. Hallelujah. Napakabuti po ng Diyos sapagkat ibinigay niya sa atin ang lahat. Amen. Lahat. Sabi nga po lahat. Kahit nga po yung kanyang bugtong na anak. Kaya ibig sabihin, palibasa, mahal nga tayo ng Diyos. Ibinigay niya talaga yung the best para po sa bawat isa po sa atin. At ang Diyos po ay committed to continue doing that sa bawat isa po sa atin. Hindi po siya nagbabago sa bagay na yon. Sabi nga po, gaano man karami yung ginagawa natin o wala konti lang yung ginagawa natin, hindi po madadagdagan yung pag-ibig niya sa'yo, hindi rin po mababawasan. Lagi pong fair po ang God sa bawat isa po sa atin sa pag-ibig po niya. So, ang pagbibigay po, lagi po sabi ko po ay personal decision po ito. Amen po. And then, yung personal decision mo, kasi nagre-reflect sa'yo yung God na alam mo na lahat ng bagay ay nagbuhat sa Kanya. Kaya, maibibigay mo yung para sa Kanya. Actually, sabi nga po lagi, ay lumalago ang ating ang disiplina ng bawat isa po sa atin kung hindi po tayo naliliban sa gawain na ito. Ano po? Sa bagay, hindi naman tayo na-absent sa gawain. Ano po? Lagi naman tayo nandito. Pero ang ibig ko pong sabihin, kung minsan po ay para bang tanong natin sa ating sarili, how will I tithe if I am financially tight? I mean po ba? So, medyo mahirap po yun. Sa hindi po nare-reflect yung image ng God. Amen po? Pero kung ang image po ng God ay nare-reflect sa atin, even it is tight, we can tithe. Amen po? Napakabuti po ng Diyos. At hindi ko po nakakalimutan yung nung ako po'y bata-bata po sa Panginoon. Sabi lagi nila, pag hindi mo nahigitan yung ginawa ng mga Pariseyo, hindi ka magiging kalugod-lugod sa Diyos. Sabi ko, grabe po Lord, mga Pariseyo, ginagawa nilang lahat. Paano ko sila mahihigitan? Pero sabi nga po kanina yung mensahe, dahil po sa pag-ibig, kaya po natin silang mahigitan. Dahil po sa justice ng God, kaya natin siyang mahigitan. Kasi ang mga Pariseyo po, kung mapansin po natin, ginagawa po nila ang lahat kahit po yung pagtatides. Pero nawala po sa kanila yung justice. Nawala po sa kanila yung mercy. At dahil din po sa kanila, tayo po ay nalilito kung kailangan pa nga ba nating magbigay. Pero sabi po dun sa Matthew 23:23, para matapos na po ang lahat ng ating kalituhan sa ating pong pagtatayid. Sabi po doon, kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan. Ito po yung mga Pariseyo. So kung sila'y kahabag-habag, dapat malampasan natin sila. Amen po ba? Kasi bakit? Ginagawa nila ang lahat
Nagtatayt sila, nag-aayuno sila, ginagawa nila lahat. Pero sabi doon, at mga Pariseyo, mga mapagpakunwari, binibigay ninyo ang 10 bahagi ng naaani ninyong herbebuena, ruda, linga, ngunit kinaligtaan naman ninyo isagawa ang mas mahalaga turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Huwag ninyong kaligtaang gawin ang mga ito kahit na tamang gawin ninyo ang pagbibigay ng 10 bahagi ng ani. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Tamang ibigay ninyo ang 10 bahagi. Pero sabi sa mga Pariseyo, kahit ginagawa ninyo ito at hindi ninyo kinaliligtaan na gawin ang 10 bahagi, ibigay, at ito ay tamang gawin. Pero dapat, huwag daw po nilang kalimutan ang justice, ang habag, ang katapatan. So sa ganun pong paraan, kaya po nating higitan ang mga Pariseyo at sa gayon, makakarating po tayo sa langit. Tayo po'y magbigay po para sa Panginoon.
manalangin. Hallelujah. Masalamat po sapagkat ikaw ang mabuting Diyos. Kaya ang bawat sa po sa amin ay may pagpapala na buhat lamang sa iyo. Kaya kami po ay nakapagbabalik sa iyo. Mabuti ka, tapat ka, sapagkat lagi ka pong nandyan sa bawat sa po sa amin. Salamat po sa mga kaloob at handog na ito na mayroon po sa aming harapan. Tunay na napakabuti mo. Ikaw po ang nag-provide dito sa bawat sa po sa amin. Alam po namin na we are blessed. Kaya po kami magiging blessing, hindi lamang po sa mga tao, lalo higit po sa aming iglesia, na kung saan lagi mo pong ginagamit upang mas marami pa ang maabot ng mga kaluluwa na nais mong dalhin diyan sa iyong kaharian. Salamat sapagkat patuloy kaming bukas ang aming mga palad. Naroon po ang naisin na maisagawang kalooban mo at ang pag-ibig mo ang siyang naghahari sa bawat sa puso amin. Gumagawa po kami out of love, O Father God. Hallelujah. Kaya malaya po namin maibabalik ang tunay na sa iyo. And we acknowledge na sa iyo nagmula ang lahat ng bagay. Kaya po, kayo na lamang ang bawat sa puso amin. Bukas ang aming puso at malinaw ang aming isipan na ikaw ang mabuting Diyos. Kaya marapat lamang naming ibigay ang mga handog na ito. Salamat, pagpapala po ang hiling po namin sa bawat sa puso amin na patuloy na sumusunod sa iyo. At sa bawat sa puso amin na patuloy na umaasa sa iyo, alam po namin na ikaw patuloy ang magbibigay ng lahat ng ito. Mabuti kang Diyos. Dalangin din po namin na mga naghahawak po nito patuloy na mapamahalaan po nila ito. Hallelujah. At alam po namin na ito'y magagamit sa malaki pang bahay panambahan na higit pa sa aming inaasahan. Alam po namin napakalaking halaga noon. Subalit, wala pong imposible sa iyo. Kami ay umiibig sa iyo at higit sa lahat, ikaw ay umibig sa amin. Kaya naman alam po namin na ibibigay mo ang lahat kung papaanong ibinigay mo ang iyong bugtong na anak. Salamat, Lord. Sa umagang ito, tunay, wala po kaming may babalik. Subalit, tanggapin mo po ang ay mataas sa puri pagsamba sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Kaya po patuloy nating pasalamatan ng Panginoon sapagkat marami tayong nagagawa sa pamamagitan ng ating Diyos. Amen. Amen. Kaya patuloy tayo magpasalamat sa Kanya dahil alam natin na marami pa siyang gagawin at patuloy siyang kikilos sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y hindi mo pinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig
pag-ibig mo. Walang iba nagmahal sa'kin tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Sa'yo na aming dakilang Ama, tunay nga po na merong kapayapaan, merong kasayahan, merong joy sa piling mo, Panginoon. At sa'yo lang namin yan nararanasan, aming Ama, sapagkat ikaw ay dakila at makapangyarihan. Ikaw ay tapat sa iyong mga anak. Napaka-generous mo, aming Ama, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya, Panginoon, hindi kami magsasawang magpuri sa'yo. Hindi kami magsasawang sumunod sa iyo. Hindi kami magsasawang gumawa para sa ubasan mo, Panginoon. Sapagkat nauna mo kaming minahal, nung hindi pa kami karapat dapat mahalin. Kahit ngayon, Panginoon, ang dami naming mga bagay na ginagawang palpak. Ang dami naming mga bagay na ginagawang mali sa harapan mo. Pero, pinili mo pa rin mahalin kami, O Diyos. Salamat, Panginoon, salamat. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay Diyos na napaka-generous sa iyong mga anak. Binigyan mo ang bawat isa sa amin ng talento. Binigyan mo ang bawat isa sa amin ng gift, O God. At salamat, Panginoon, na kahit hindi kami karapat-dapat, eto kami, gifted. Eto kami, talented, Panginoon, dahil sa iyo yan, O Diyos. Kaya, Panginoon, naririto kami, nangangako sa harapan mo, na ang lahat ng mga regalo mong ito, ang lahat ng mga gifts mo na ito, Panginoon, ay gagamitin namin for your glory, O God. Magkakaisa kami, magkakasundo kami, Panginoon, at magtutulungan kami para magpagamit kami sa iyo, O Diyos. Matatanggap namin ang aming mga kapatid, Panginoon, sapagkat sila ang kasama namin sa pagbiminister sa iyo, O God. Sila ang makakasama namin, makakapiling namin, Panginoon, para kami magkaisa at para lalong lumagan ang paging banal na salita. Dito sa church mo, Panginoon, bilang body of Christ, O God, ang kapatid ko to, ang kapatid ng mga katabi namin, Panginoon, magkakaisa kami na magbibigay ng papuri sa iyo, maglilingkod sa iyo at dadakilain ang banal mong pangalan, O Diyos. Sa mga times na meron kami mga problems, merong mga dinadanas na trials and persecutions, Panginoon, hindi magiging hadlang ang mga ito para magpagamit kami sa iyo, kundi lalo kaming magsisipag, lalo kaming magiging matatag na nagbibigay papuri sa pangalan mo, O Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo. Salamat, O Diyos, sa natapos na DVBS for 1 month, O God. Ikaw ang nakasama ng mga teachers, ikaw ang nakasama ng pantry ministry, ng lahat, Panginoon, ng transport ministry, O God. Salamat sapagkat ikaw ang patuloy na nagbibigay ng heart sa iyong mga anak para magpagamit sa iyo, para gamitin ang mga talentong ito na bigay mo. Kaya pinapupurihan ka namin at dinadakila sa mga bagong mga bata na umaattend sa likuran namin, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa mga bagong kaluluwang ito, O Diyos, at patuloy kang mag-glorify, Panginoon, ang mga teachers, patuloy mo silang i-anoint sa kanilang pagtuturo, O God. Salamat, Panginoon, sa mga anak mo na nagpapagamit sa iyo. And Heavenly Father, naririto kami, Panginoon, kung wala pa man kaming ministry hanggang sa mga panahon na ito, Lord, alam ng bawat isa sa amin kung ano yung kaya namin gawin. Yung mga talents na meron kami, gagamitin namin yung Panginoon para sa iyo. Gagamitin namin yun, O God, with love. Gagamitin namin yung Panginoon na nakikipagkaisa sa aming kapatid para sa ikalalaguyang, Panginoon, ng iyong ubasan, ng iyong kingdom, O God. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat din, Panginoon, sa lalaki na ginamit mo sa oras na ito. Patuloy mo siyang bigyan ng anointing, power, dedication, O God. Salamat, Panginoon, sa katalinuhan na pinagkakaloob mo sa Kanya. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy na kagalingan sa mga sakit at karamdaman na meron siya at patuloy, Panginoon, na gagamitin mo siya
sa iyong ubasan, Panginoon, sa patuloy na lumalago na church, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, siya para sa iyo, O Diyos. Maging ang music ministers, ang lahat ng nag-exhort, nag-pray, ang lahat na nagpagamit sa iyo, Panginoon, sa harapan man o sa likod ng kamera, ang mga nagpagamit sa iyo, Panginoon, kilala mo ang bawat isa sa kanila. At salamat, Panginoon, sa mga talento nila, Panginoon, na ibinibigay nila muli pabalik sa iyo. Maging sa mga nagbigay at tapat na nagbibigay ng kanilang tithes and offering, pagpalain mo, Panginoon, ang mga taong ito. Sa mga teachers, O God, bless them all, O God. At sa aming lahat, Panginoon, na naririto, nakikita mo ang aming mga puso at isipan, O God. Nalalaman mo ang aming mga pangangailangan. Sa iyo namin yan ibinibigay, Panginoon, sa iyong paanan, sapagkat alam namin na kung i-offer namin ng lahat ng ito, O Diyos, ang pamatok mo ay napakagaan at kakayanin namin ang lahat ng mga bagay sapagkat kapiling ka namin at kasama. Kapatid, kung meron kang pinapanalangin sa Panginoon sa oras na to, hilingin mo yan sa Kanya, ano man ang heart's desire mo at kayang ipagkaloob yan sa iyo ng ating Panginoon. Heavenly Father, ang mga sakit at karamdaman ng iyong mga anak, bigyan niyo po ng kagalingan, O God. Ang miracle healing na nanggagaling sa iyo, Panginoon, ito ang inaasahan namin na ipagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. At magiging daan ito, Panginoon, para i-testify namin kung gaano kakabuti, kung gaano kakapangyarihan, O Diyos. Ang mga financial, material needs ng iyong mga anak, ikaw rin, Panginoon, ang patuloy na magpo-provide. Yung mga emotional needs namin, yung strength na kinakailangan namin, Panginoon, ikaw rin, Panginoon, ang magbibigay ng lahat ng yan, O Diyos. Kaya sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Church, taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. And let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your heart to God. And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of our Lord Jesus Christ, giving thanks to God the Father through Him. And all God's children will say, Amen. Amen.